Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo akong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Uda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Excited ka na ba sa Pasko? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento. Ilang tulog na lang, masasapit na ang Pasko. Handa na ba ang lahat? Sana ang Pasko ninyo ay mapuno ng pagmamahal. Ang ating ebanghelyo ngayong araw ay nagpapakita ng pagmamahal. Si Maria, sa kabila ng kanyang pagbubuntis kay Jesus, ay nagawa pa rin niyang pumunta sa bahay ng kanyang pinsang si Elizabeth, na noon ay buntis din. Mas inisip niya na matulungan ang kanyang pinsan kaysa unahin ang kanyang sarili, na noon siya rin mismo ay 3 buwang buntis na rin. Ang naging paglalakbay ni Maria ay hindi naging madali. Isipin ninyo, wala pang sasakyan na katulad ng meron tayo ngayon. Ngunit dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanyang pinsan, nagawa niya itong puntahan upang samahan siya sa pagbubuntis sa loob ng ilang buwan. Si Elizabeth naman ay nagbigay ng labis na pagrespeto at paghanga kay Maria. Makikita ito sa mga katagang binitiwan niya katulad ng pagturing kay Maria bilang babaeng pinagpala sa lahat. Ito ay isang uri ng pagtatangi kay Maria na siya ay naiiba sa lahat, na siya ay nararapat bigyan ng mataas na pagmamahal dahil sa pagpipigay niya ng kanyang sarili para maging ina ng nooy isisilang pa lang na si Jesus. Nagagalaw ang sanggol na si Juan Bautista sa tiyan ng kanyang inang si Elizabeth. Noong makita at maramdaman niya na ang ina ng kanyang Panginoon ay dumalaw sa kanya. Hindi lang siya naging excited, siya ay naging lubhang masaya. Sabi nga ni Elizabeth, nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa kanyang tiyan. Ang presensya ni Jesus ay naghatid ng kaligayahan sa kanilang lahat. At ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagtatagpo ng dalawang sanggol na ito ay nagpapakita rin ng malalim na koneksyon sa dalawang sanggol na ito. Nakilala nila at mahal nila ang bawat isa. Hindi lang sa sila ay magpinsan, kundi dahil sa magiging magkarugtong na papel nila sa kaligtasan ng tao. Sa pagdating ni Maria, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. Ipinakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Bumuhos ang pagpapala sa kanya. Hindi lang dahil pumayag siya na maging ina ni Juan Bautista, ang taong maghahanda ng daraanan ng Panginoon, kundi dahil isa siya sa mga naunang nakakita at nakatagpo sa ating Panginoong Hesus. Ang pagpunta niya ni Maria kasama
si Jesus sa kanyang tiyan ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. Dahil inihayaan niya ang presensya ng Diyos sa piling ni na Elizabeth at Juan Bautista. Sa buhay natin, binibigyan tayo ng iba't ibang pagkakataon para makita o para magpakita ng pagmamahal at makadama ng pagmamahal mula sa iba. Yung sa ating simpleng pagdalaw sa ating mga mahal sa buhay ay nagpapakita ng pagmamahal. Hindi lang ngayong Pasko, maging sa ibang araw na wala namang masyadong okasyon. Madalas nakikita lang tayo ng mga kamag-anak natin tuwing may selebrasyon sa lipunan at sa ating pamilya. Pagkatapos noon ay wala na. Pagpapakita rin ng pagmamahal ang pagbisita sa mga bahay ay sa mga bata at matatanda na nasa ampunan, mga taong nasa bilangguan. Kapag tayo ay dumadamay at tumutulong sa iba na walang iniintay na kapalit, ay pagpapandama rin ng pagmamahal. Higit lalo kapag nagsasakripisyo na ang nasasakripisyo na ang ating sariling kaginawahan para lang makatulong sa iba. Harinawa sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa darating na Kapaskuhan, ipadama natin ang ating pagmamahal at pagmamalasakit sa iba nang walang iniintay na kapalit. Hayaan natin na maramdaman ng ibang tao ang presensya ng Panginoon sa atin. Damayan natin sila hindi lang ngayong Pasko maging sa mga ordinaryong mga araw sa ating mga buhay. Naway magkaroon tayo ng maligaya at masaganang Pasko. Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating mga sarili at ating mga pamilya. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpakita ng pagtulong, pagmamalasakit at pagdamay sa iba habang walang iniintay na anumang kapalit. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong pagmamahal at pagdamay sa iba. Harinawa, Panginoon, maramdaman nawa sa amin ng ibang tao ang iyong presensya. Higit lalo sa mga taong lubhang nangangailangan nito. Amen.